So yung top 50, hindi ka na-include. Anong masasabi mo dun? Sa totoo lang ha, kung nasama ko sa 50 greatest, consyal ako ng Manila ngayon. Pilit akong binabagsak ng PBA. Sobrang politika talaga ang PBA. Ayaw natin yung coach kasi hindi tayo nag-excel. Binangko talaga ako ni Coach Derek. Unang laro ko ha, 28 points, 14 rebounds ako. Rookie, unang laro ko sa PBA. Nagkasalubong kami ni Coach Derek. Ano bong? May lalaro ka palang ganyan, di mo nilabas sa akin. Coach, paano ko naman lalabas? Di mo naman ako ginagamit. Kanino ka nahirapan? Kuya, anong panahon mo, kuya? Na bumabantay sa akin? Ako kahit sino bantay mo sa akin, alam ko, kaya ko. Amazing. Ambush interview. A very special guest today. We have a PBA legend, Mr. Excitement, High Flyer, Bong Alvarez. Si Bong Alvarez, o mas kilala bilang Mr. Excitement, ay ipinanganak noong June 15, 1968. Nakilala siya bilang high-flying dunker at magaling dumepensa. Siya rin ang nakagawa ng history sa PBA na may 71 points sa semifinals kalaban ng Formula Shell. Nag-umpisa ang kanyang karera ng basketball sa San Sebastian College at nagkaroon ng 2 kampyonato noong 1985 at 1988. Sa taon na 1989 ay nagpa-draft siya sa PBA at kinuha siya ng Alaska Milkmen bilang 3rd overall pick. Sa ilang taon niya sa PBA, nagkaroon siya ng isang kampyonato sa Alaska noong 1990. So yung top 50, hindi ka na-include. Anong masasabi mo dun? Sobrang nakakalungkot talaga. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman sa nagbubuhat tayo ng sarili natin. Pero, ewan ka, para sa akin ha, sarili ko, siyempre qualified ako dyan. Unang-una, kahit pa paano, nagawa tayo ng record sa PBA, 71 points. Walang 3 points yan. Walang 3 points hanggang ngayon. May hawak ko yung record ng most 2 points field goal. Hawak ko pa rin hanggang ngayon. Yes, oo. Most 2 points field goal sa PBA. Tapos yung 31 points in 1 quarter, 31 points. At ito gusto ko lang linawin, doon sa mga nanonood. Yung 71 points ko, pinaghirapan ko yun. Kasi kailangan namin manalo against Shell. Ang bantay ko si Bobby Parks pa. So yung game na yun, si Benji Paras, naka 50 points. Kasi kailangan din nila manalo eh. Sobrang knockout talaga. Kumbaga, talaga labas mo na yung todo mo. Tsaka nung third quarter na, si Ronnie Nathaniels, manager ni Benji, pumunta sa likod ng bench ng Shell. Pinagalitan niyo yung mga player. Kasi nga, mag-record nga naman ako laban sa team ng... Siya, pinagalitan sila. Halos suntukin na ako nila dukot eh. Pinahirapan nila ako ng gusto dahil nung third quarter, nakaka 50 points na ako may git. Ganun lang yung storya. Kaya talagang pinahirapan. Halos gulpin ako ng mga player. Import kayo nagbabantay sa'yo? At import pa, bantay ko. Si Bobby Parks pa, bantay ko. Anong record sa PBA? Nung Highest points per game? ngayon, 79 kay Alan. Alang kay Dick. Yeah. Pero, yung kay Alang kay Dick, Hindi sa in fairness to Alan, kumpare ko si Alan. Pero nangyari kasi ganito eh. Hindi na pinalaro yung import, hindi na pinalaro yung mga player. Ang nangyari, parang nag-round robin si Alan eh. Hindi sa siyempre, parang no-bearing game na. A record is, no-bearing talaga, wala na naiwan. A record is a record. Diba? Record pa rin yung 79 points. Ba't sinasabi ko, yung sa akin, pinaghirapan ko eh. kasi yun, Dorday. Yes, walang 3 points yun. Naka 71 points ka, pero wala ka sa top 50. Wala ka sa top 50 greatest of all time. Sino ba ang pumipili nun? Sino ba pumipili? Actually, mga player. Sino ang nag-decide na magpasok ng top 50? Etong huli, si Alan Cage, si ate ko. Tapos, commissioner, siyempre. At yung mga reporter. Hindi ko alam, sobrang nakakalungkot kasi hindi naman sa baka sabihin na, sa grip tayo kasi nga, medyo, alam mo sa totoo, apektado talaga ako sa nangyari kasi, di ba, tumakbo akong pulsyan ng Manila. Tapos sobrang, siyempre sabi nga good or bad, still publicity. But ito, hindi naging maganda sa akin yung top 50 na yan. Kasi lahat ng tao, alam mo naman hindi lahat ng tao, diyan nakaabang eh. Diyan sa 50 greatest, so, ba't hindi ako nasama? Parang naging negative na publicity sa, parang may something, merong mali. Bakit yung sinamat si Bong? Hindi ko alam kung anong dahilan nila. Kung ba't So, you think na politics ka? Oo naman, sobra-sobra. Si Benji in interview, kung ewan ka, napanood yung interview ni Tim Cone. Sabi niya, the most talented player. Galing sa greatest coach of all time sa Pilipinas yun. So parang sobra, ewan ko, hindi ko malaman kung bakit. Kaya lang talaga ngayon, medyo nakakalungkot talaga din. Ako, sobrang close ko rin kay Commissioner Willie Marcial. Yung nangyari sa'yo sa past,
may ano yun. Kasi anong ko, open ka naman, napanood ko yung mga interviews mo. Parang ganun talaga. Ganun ang dating, kaya naka-apekto sa pagtakbo ko. Kaya hindi ako nanalo eh, sa totoo lang. Sa totoo lang kung nasama ko sa 50 greatest, consyal ako ng Manila ngayon. Sa totoo yan. Kasi iba yung impact eh. Uy, 50 greatest, usapan ka ng tao eh. Ang ganda ng dating, alam niyo naman nangyari sa akin. Mula sa taas, tugatog ng tagumpay, napunta ako sa Lagapak. Eto ngayon, bumabangon ulit ako. Pilit ako binabagsak ng PBA. Binababa nila ako sobra. Kaya nakakalungkot talaga eh. Kasi sa akin, medyo nakakalungkot. Kasi pag sinabo mong legends, siyempre, nandiyan si Alvin, diba? Si Jaworski, sila Coach Alan. Your name is also there also. Diba? So parang sa akin, nung top 30, feeling ko or top 40, top 30, dapat nandun ka na eh. Kasi, yan ang mga ka-batchmates mo eh. Yes, oo. So you can't say na legends and then not say your name. Oo nga. Diba? Sabi, hindi sa pag-ano, sabi nga sa akin ni Wilfred Uitengson mula sa Alaska ako, you know what, Bong? Before you arrive in this team, only our relatives are watching us. Yung sa Alaska. Ba't nula sa Alaska ako? Alaska Ginebra, puno ang tao. Alaska San Miguel, puno ng tao. Alaska Pure Foods, puno ng tao. At doon nagsimula, alam mo nung time na yun, ang nakakadak lang no, si Gidabin, Terna, mga malalaki, 6'5", sinimulan kayong time na sa game. Nagdadak ako. Kung maalala nyo, 71 points ko, may higit 10 dunk yun. 10 dunk? Yes, in one game. Tapos crucial ano ba yun? Yes, Import pa bumabantay import sa'yo. pa, oo. Sa top 40 pa lang, in-expect mo na sa top 40 ka. Actually, sa 25 pa lang eh. Oh. Oo naman. Gusto, alam mo, ang dami magagaling doon. No question. Limembeng, magaling. Ang dami magagaling doon na nakasama dyan. So, babalik tayo ulit. Nag-record ako eh. Na mythical 5 ako eh. Nung nag-champion kami noong 1991, Alaska, first champion na Alaska, finals MVP ako. Kung baga lahat, kaya tingnan mo, nag-mythical 5 naman din ako, nag-all-star ako. Natitignan mo, talagang qualified ako, doon pa lang sa 25 grade eh. Pag nasa 60, medyo complicated na yun na hindi ka nilagay. Meron ng something yun. Meron ng... Oo naman. Meron talaga. Oh, meron talaga. Sobrang politika talaga ang PBA. Sobrang. Sa ano naman tayo kaya? Sa bright side. Oh. Yes, of course, unfortunate, di ba? Recently, hindi ka nga nanalo as counselor. Yes. But ano ba dapat yung platform mo na gustong ibigay sa batang sa mga Ulit-ulit Quiapo? lang ko sinasabi, hindi mo makipaglaban, patalinuhan sa kanila dyan. Basta sports lang gusto ko hawakan. Ang buong Manila, no? Oo naman, ang laking bagay, ang dami kong matuto. Kasi pagkatapos ko sa Quiapo, wala nang na-PBA, wala na eh. Ako lang nag-iisang batang Quiapo na PBA. Gusto ko naman i-share yung talento pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa mga bata, sa mga apo nila, sinasabi ko lagi. Ang question sa'yo, Kuya Bong, after 3 years ba, you're gonna consider, Hindi na siguro. sa politics? Ayoko na kasi nasubukan ko na eh. Nasubukan ko na alam mo, sa totoo lang, simula hanggang kala ko talaga mananalo ko at boboto ko ng tao. Pero sarili kong lugar, sa Quiapo, 22,000 ang botante. Ang nako ko, 5,000 lang. Hindi pa lang, ayaw ka ng tao. Sa basketball na tayo ngayon. Oh. Nung kabataan ng isang Bong Alvarez, sino yung nilulook up mo na ginagaya mo sa playing style mo? Ang unang-una kong idol, si Arnie Tuadles. Arnie Tuadles? Oh, yan ang unang kong numero 11 eh. Si Arnie Tuadles, ang unang-unang rookie, na gumawa ng 50 points sa All-Star. Rookie? Rookie siya, 50 points sa All-Star, so MVP siya ng All-Star ni Melo Yelo noong 1979. Si Arnie Tuadles. Sa ano yan? PBA yan? Oo, ganyan lang tumalon, pero bumabali. Sa NBA? Sa National Basketball Association, sa NBA, meron? Ay, oo. Yung una, Julius Erving. Sa isa ko nung college eh. Julius Sa Erving. isa ko nung college ako, Dr. Ang J. ginagaya, kaya parang slam dunk. Idol, meron ka bang advice sa mga kabataan natin ngayon na kunyari may may pinapagdaanan, hindi nakuha sa team or ano yung advice mo sa Alam mo, kanila? lagi ko sinasabi, isipin mo lang yung laki ng sweldo ng player ngayon. Sabi ko, kung ganyan yung sweldo nung araw, sa bagay, inabot din naman natin. Pero ngayon, Diyos ko po, ang dami mo pwede puntahan eh. Sa Japan, sa Korea, nakita mo sila abando, di ba? Tapos grabe yung mga sweldo pag nakikita mo. Kunyari, may time machine ka, Oh. makukuha mo yung mga pick ng bawat players Oh. per position. Sinong uhugutin mo para gawing gilas natin? Eh, siyempre, sa gwardiya ko, Johnny Barretos. Power forward, Alvin.
Alvin Patrimonio, Oo. 4, 4. Eh pag pinower forward mo naman si Alvin, si Benji magiging forward din, tapos si Jerry, di ba? Gusto ko kasi pagsamahin yung dalawa Hindi big lineup ka. Oo, kaya nga. So gawin mo 3 si Boss Cap, Alvin Patrimonio. 4 mo, si Benji, tapos si... Cordillera 5. Oo, si Jerry Centro ko. Sino yung dos mo? Sino scorer mo? Shooting guard mo? Ako yung dos. Ay, bye. Ito pala, Idol, tanong ko. Kasi you're one of the first, yung naglaro sa CBA dati, di ba? Sa US? USBL, oo. So, kamusta yung experience na sa US? Ayos, ang ganda. Ang ganda kaya lang, naglaro ko doon. 36 na ako, 37. Tandaan na ako eh. Pero nakakasabay pa ako sa, gugulat sila. Meron kami isang laro doon, 22 points ako, isang quarter lang eh. Sinabi mo ang dalawang may record sa PBA. Oh. Highest score in a one game. Alan kay Dick. Tapos ikaw yung sunod. Oo. 79, sa'yo 71. 71. Bong Alvarez. Kung 1-on-1 kayong dalawa, 1-on-1 lang. Race to 10. Paunahan maka 10 points. 1-on-1, basketball game. Sino mananalo sa inyo? 1-on-1? Oo. Eh, magkaiba naman kami laro ni Alan. Si Alan shooter eh. Ako 1-on-1 player ako No, eh. basketball game, 1-on-1. Kaya nga, Alam naman natin 1-on-1. Kaya Nag-defense nga, tayo. ako No? kasi 1-on-1 player. Si Alan, hindi naman 1-on-1 player. So, yun kayo eh. yun? Ha? Kayo? Ano siya eh? Si Alan shooter eh. Kaya nga eh. Kumbaga, ang laro so, niya kung ka- nag-1-on-1 nga kayo, sino mananalo? Kaya na, baka sabihin, mayabang ako. Hindi kami pwedeng, alam mo kasi, nung time namin, ako nung kalaban namin Presto, babantayan ko si Alan. Okay. Pero si Alan, hindi naman ako pwedeng bantayan. Ang Kakainin babantay mo sa kasi akin, ganun. Forcer, oo. Sa jersey number, bakit number, bakit yun yung number? 23 ako, Jordan. Oo. Michael Jordan. Pero totoo ba yun na dapat confident ka pag nung panahon nyo? Kasi ako nung panahon ko, pag nag-23 ka, yabang May nito. pressure eh, parang May may pressure pressure. eh. So, kinuha mo yung 23, confident ka na kaya mo dalhin yung 23? So, yun talagang ano ko. Yung pagkuha ko ng 23, champion kami. Doon kami nag-champion. Doon mo makikita, doon mo makikita mga ka-amazing yung bakit yung mga legend namin is considered na legend talaga namin. Kasi ako, kuya nakasama ko kayo sa mga Legends game. Minsan nasasabay ako sa inyo, nakakasama ako sa inyo, di ba? Iba yung charisma nila. Iba yung charisma nyo sa amin. Kami yung talagang umiidolo sa inyo. Way back pa. Kanino ka nahirapan? Kuya, nung panahon mo, kuya, Na bumabantay sa akin. pag may bumantay sa'yo, parang ang inisip mo, problema na naman to. Hirap-hirap ako. Wala ako. Ako sa totoo, hindi ako naniniwala sa defensive player. Ako kahit sino bantay mo sa akin, alam ko, kaya ko. So wala kang sasagot. Alam mo kung bakit? Walang magaling dumipensa sa akin. Merong masipag. Ayan, kasi sasample ko yan, si Jeffrey Carriazo. So ang itatanong ko Lagi sa'yo, nandiyan sa harapan mo, ganyan. Pero kinakausap ko yan, Jeff, ito na ako, iwanan na kita. Tinatanong ko na ako, oo, kinakausap. Ito na, pag gano'n ko na pa, ito na ako, pak, iwanan ko na yan. Kasi ang opensa ako. Pansinin mo, di ba? Kung gumanon lang ako, gagalaw ka. Ako nagdidikta ng gagawin mo eh. Wala sa akin magaling dumipensa, marami enforcer. O yung masipag. Sino ang question ko sa'yo? Sino yung masipag? Ako, Pinakamasipag na naging Sa akin kalaban. sa nakabantaya ko makikita mo na, si Carriazo. Jeff Carriazo? Kasi lagi nandiyan, saka mas malaki sa si Jeff eh. Big guard. Yes, so lagi nandiyan dyan sa harapan mo, na makikita mo. Sabi ko, talagang ano yung kanya eh. Jeff Diba? Carriazo. No, napunta pa kay Team Cole. Kaya lalong gumaling yung... Nag-enhance yung skills niya. Yes, no? at saka bully ka. Pansinin mo, kahit yung mga dunk ko, pangat na ako eh, nahabol pa ako eh. Sino ang favorite teammate mo nung PBA days mo? Kami nila Alan, yung sa Miguel kasi napakasaya ng team na yun. Alan kay Dick. Oo, kami. Kasi stretching pala, Norman Black coach namin eh. Saya, stretching pala, kwentuhan na, puro kalukuhan. Tapos sa paglaro, lalo out of town, laging solid. Solid talaga yung team na yun, yung San Miguel na yun, solid. Meron ka bang teammate na ayaw mo? Ayaw mo siya naging teammate? Wala naman. Mas maano kasi ako eh. Maano ko sa Maano ka, mabait sa teammate. Maano ko eh. Sino ang favorite coach mo of all time? Ha? Favorite coach? Team ko, tsaka Norman Black. Norman Black kasi, kasama yung Norman Black. Nakita, sobrang bait eh. Tapos iyayain ka sa bahay, sat kami konti, habang kayo kwentuhan. Sarap eh, tsaka nakakabiruan mo. Parang barkada mo lang eh. Team ko, ganun din naman. Team ko, nagagalit-galit lang minsan, pero hindi marunong magalit eh. Sa opposite side naman, meron ka bang
Ako lagi ko sinasabi sa totoo lang, hindi naman talagang ayaw. Hindi naman talagang ayaw. Kaya Hindi, lang lagi kasi- naman tayo may ganyan. Ayaw Yes. natin yung coach kasi hindi tayo nag-excel. Yes, Hindi ka ginamit. doon tayo babalik kasi advice ko lagi sa bata. Pag ikaw binangko ka ng coach mo, lagi mo tatandaan, ano ba laro ng coach mo nung naglalaro siya? O ba, coach mo, one-on-one nung natural, di ba babad ako niyan, one-on-one player ako eh. Pero kung coach mo shooter, huwag ka umasa. Lahat ng play niya doon sa shooter, screen, taga-screen ka lang. Kaya nung nasa Magnolia ako, talagang binangko talaga ako ni Coach Derek. Unang laro ko kasi 28 points, 14 rebounds ako rookie, unang laro ko sa PBA. Nagkasalubong kami ni Coach Derek. Ano bong? May lalaro ka palang ganyan, di mo linabas sa akin. Sabi lang gano'n. Di sinagot ko. Anong sagot mo? Coach, paano ko naman lalabas? Di mo naman ako ginagamit. So, ang pinakaayaw mo na coach, pinaka-frustrated ka sa coach, is kay Derek Pumares. Yes, pero believe din ako sa kanya. Magpa-ensayo naging coach mo rin. Believe din ako sa lalabas din talaga laro mo. Kaya lang si coach kasi nung naglalaro sa shooter yan Mga Pumares, shooter yan Kaya sa mo, one-on-one ako, dunk. Alam mo, hilig ko dunk, one-on-one. Hindi talaga uubra sa estilo niya. Nung PBA, nung time kasi namin, may illegal defense pa Kaya pag magaling ka bumasa ng depensa, drive ganito, ang laking sa akin. Yes, ang luwag Isang dribble, ayan ka na. Yun, nag-click ako sa PBA. Yun lalo na, nagkasama kami ni Team Con. Ayun talagang doon na gumanon yung karir ko. Kaya nung rookie ako, actually, ang average ko parang sa 20 to 23 points Tapos 8.5 rebounds, rookie year ko yan At saka unang laro ko sa PBA, dinakdakan ko si Joel Santos, foul counted. Unang laro ko, look to me, sinabayan ako 6'5 yun. Sinabayan ako, dinakdakan ko, foul counted. Unang dunk sa PBA noong 1989. Kaya alam mo sa mga nanonood, akala nyo exaggerated yung Yes, mga dunk. Panoodin nyo yung highlights ng isang Bong Alvarez. Tingnan nyo kung nag-exaggerate. Totoo yan, yung kwento ko totoo yan. Mr. Excitement. Papangalanan ba tong Mr. Excitement kung hindi ka ma-excite sa tuwing naglalaro to? Lagi ko sinasabi yan kasi akala yata nila yung ring dati mababa. Kasi pag dinadakdakan dati nung araw, parang ganun lang, parang ganun kadali. 10 feet na yan nung araw pa, hindi naman nabago yan. May secret ba bakit mataas talo mo? Kasi may papayo ka ba sa mga bata na gustong makadang kasi hindi nila maabot yung ring? Ano ba yung secret? Nagpa-plyo na ako nung araw pa. So, Pero plyometrics talaga? Hindi ko alam na yung plyometrics, yun din pala ginagawa sa stage. Ang hilig ko talaga tumalo, punta ako sa Luneta, yung mga bench doon, tumatalon-talon ako sa damuhan, talon. Yung pala talaga pampalaas na to, talon din. Tapos sabi ako, may bakal ako dito sa paa. Yung pan-diving? Kaya sabi niya Yung na pan-diving? kahit nasa ilalim, kasi kahit may bakal ako dito, kaya ko mag-dunk. Nung nasa San Miguel kami, after na ensayo, sila Samboy, sila Alan, nagbababad ng yelo yan. Ako, pagkatapos ko mag-shower, inaabangan nila ako niya paglabas ko ng shower. Kasi nakachinelas na ako. Yung sapatos ko, tsaka bag ko, nandiyan, hawak-hawak ko, kukuha ko ng bola. Dadak ako, nakachinelas ako. Gugulat yung mga yan. At saka, madaling araw, sipag ko talaga, jogging talaga ako. Araw-araw yun. Sipag talaga. Nung Hard work. 5'8 ako, 14 years old, nagdadak na ako Sa high school. Nag-record ako ng 56 points sa junior, sa UM. Kalaban namin, Davao. 15 anyos ako. Ang kasama ko, puro matatanda. Puro overage lahat, puro daya birth certificate. Ako lang ang tunay na edad sa UM. Gumawa ako ng 56 points. Ano ba yan? Kwento Barbero, kahit tignan nyo. True story yan. Kalaban namin, RMC. May record yun Oo, sa UNC laro, sa Naga. Oh. At saka yung laro na, kadak din ako ilang beses doon. Junior yan 5'8 lang ako noon. Isipin mo. Kaya pa, true story Kaya hindi 5'8, 5'9. Ako, hindi posible makapagdang ka. Kaya ko nga nung bata ako Ano mapapayo mo sa mga kabataan ngayon na inspiring maglaro ng basketball na gusto rin maging Bong Alvarez? Unang-una, nagaya kanina, sinabi ni Kirby, Siyempre, laging totoo yun yung kahit yung sa karir mo, kung saan ka pupunta, laging ako mag-share lang ako na isang verse sa Bible, yung Matthew 6:33, ang sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Alam mo, pag may pangarap tayo sa buhay, totoo yun. Pag inuna mo ang Diyos, lahat, kumbaga, nasa ayos natin. Sabi nga ni Candy kanina, di ba? Pag-pray mo, kung saan ka gusto ng Panginoon, saan ka gustong dalhin, walang imposible. Sabi nga walang imposible pagka kasama natin ng Panginoon. Kaya, yun ang pinaka-importante sa lahat. At siyempre, pagka mayroon kang may Diyos ka sinusunod, susunod na yung disiplina.
Yeah, magugulat ka, di ba? Iba yung may disiplina ka. Susunod na dyan yung mga hindi mo kayang gawin, nagugulat ka, nagagawa mo. Yung mga imposible na para sa noon, kaya mong gawin. So, doon magsisimula yan. Kaya, yan ang napaka-importante nung meron tayong Diyos na sinusunod. At lahat ng pangarap, sabi niya, all these things, lahat ng pangarap na sa buhay, magugulat ka. Susunod yan. Unti-unti, lahat makukuha, makakamit mo. Kaya, magalang. Thank you, Kuya Bong. It's an honor and a privilege. Thanks for your time.